Aba, si Lacson, dalawang kanyang binitawan. Una, wala daw mastermind sa flood control. Controversy of flood control scandal. Wala daw mastermind. Pangalawa, kesyo meron daw allocable si Marcoleta. Di ba? Talagang nililihis niya yung issue eh. Hanggang ngayon, ang inaantay ng taong bayan, imbestigahan ng Blue Ribbon. Ngayon, talagang pinatatagal mo para umabot sa impeachment, para wala na kayong panahon sa Blue Ribbon. Tama, mali. O, I yan. don't think there's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, driven by greed. Walang iisang tao na kumokontrol o nagkukumpas sa Wait. nangyaring korupsyon Yan. Okay. Sorry po. sa flood control projects sa buong bansa. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Ping Lacson, ang anomalyang nangyari ay maituturing na microcosm o may mga sari-sariling mastermind sa bawat rehiyon o district engineering office. Base sa mga naging pagdinig ng komite, ayon kay Senator Lacson, lumalabas na mayroong organisadong sabwatan sa pagitan ng Department of Public Works and Highways officials at iba pang opisyal ng pamahalaan. Sabi ko nga, di ba, parasitic eh. Para bang walang tigil na ng but merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office, like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Dagdag ng committee chair, bagamat si Zaldico ang dating House Appropriations Chairperson na nag-aaproba ng pondo, hindi siya agad matatawag na mastermind, maliban na lamang kung may matibay na ebidensyang magpapatunay na siya ang overall manipulator ng nangyaring katiwalian. Based on evidence, walang isang taong pwedeng mag-command sa lahat ng RD, not even the DPWH Secretary, na ito. Merong mastermind, sa Bulacan may mastermind, sa Mindoro may mastermind. Pero may mga interlocking parang intervention. Nilabas niya yun na parang slide. Meron siyang parang pamagat na allocables and leadership. Okay. Masyadong mapangahas na magparatang para makapanira ng tao. Kaprasong papel lang, pinagtatakpan pa niya, hindi namin maintindihan kung ano ibig sabihin. Lumilitaw ngayon sa kanyang pakikipagpanayam sa media na yan daw ay ukol para sa akin. Ako raw ay nahingi ng 500 million. Allocables daw yon. At paiimbestigan niya ako sa Ombudsman. Palaging gano'n yung taktika niya eh. May kanta ako dyan. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang nagsabing may allocable si Marcoleta? Hindi, di ba? Bigla. Nung piko na siya kay Marcoleta, hindi, may allocable ka. Ayup eh. Saan, bago nyo tuloy, saan doon ba niya nakita yung 500 na yon? Saan, ano bang meron doon? Parang hindi namin alam yun. Sabi niya na binigay daw sa kanya na hindi, yung sulat mismo. Sulat daw, sulat kamay daw. Merong marginal note ng dating, yung namayapa na Yusek Cabral. Okay, opo. At hindi na makakapagsalita yun. Ayup yan. Hindi ko sinasabi na mantakin mo, ang witness mo ay yung taong patay na. So, hindi siya makakapagsalita. Hindi siya matatanong. So, tatanggapin na lang natin na katotohanan yung sinabi niya. Ayup talaga to si Lacson, oo. Alam mo dyan, kung ang binabanggit niya ay katulad ng mga halos lahat ng mambabatas ay ginagawa, yung pag-i-endorso o pagre-request ng mga pagawaing bayan Opo. na hinihingi ng mga constituents. Halimbawa, katulad ko, may hihingi ng pabor na, sir, pwede po ba ninyong endorse ang proyektong ito? Makakatulong po ito sa aming komunidad. Matagal na po kasi hinihingi ng mga tao ito eh. Hindi po namin maitawid ang ganito, tsaka ang ganito. Napakarami pong alalahanin. Kaya
Kung titingnan mo naman, Jen, suportado ng napakaraming dokumento, may resolusyon ng LGU, Municipal resolution. mga asosasyon Tama. na nakatira doon, at meron pang mga pirma ng mga district engineers, mga regional directors. Ipagkakait mo ba yung may tutulong mo na inaasahan nila na baka sakaling ang i-consider ng pamahalaan kung ikaw ay isa sa nakapag-endorso? Opo. Maaring hindi lang naman ako makakagawa, malalapit din sila sa mga ibang kandidato, gagawin din ang kandidato. At matagal ng practice yun, Sen. Oo, maski naman kay doon sa privilege speech, hindi muna natin sasabihin ng pangalan, maya-maya ng konti lang. Siya naman inamin niya, ito yung mga legal naman na gawain. Wala akong masama. Walang illegal doon. Opo. Ang totoo niyan, siya ang kauna-unahang nagpasaring sa mga senador ng 19th Congress. Ano pa yun? Nagsisimula pa lang kami noon eh. Naalala ko, pinasaringan niya yung mga senador ng 19th Congress. Wala pa ako doon dahil papasok ako 20th Congress na eh. Yes po. Halos lahat kanya ng mga senador ng 19th Congress ay nakabahagi ng ay nakapagbigay ng insertions na ang total niyan ay halos 100 bilyon. Ngayon, nagalit sa kanya yung mga senador. Ay, opo. Natatandaan ko Sabi siguro nila, ano naman ang masama kung halimbawa nakapag-suggest kami, nakapag-request kami, nakapag-endorse kami, sang-ayon sa pakiusap ng ating mga constituents. Wala namang masama doon. Ba't sinasabi mo yan? Ngayon, nagpaliwanag ngayon. Tama naman yun. Wala namang masama. Kasi trabaho naman na talaga nila yun eh. Yung, eto, pondohan nyo naman tong project na to. Ang masama ay na-connecta mo yung kontraktor doon sa pambabatas. Di ba? Anong pinagkaiba doon sa Kamara? Sa Kamara, hindi lang in-endorse ng congressman, sila mismo ay kontraktor. Di ba? Hindi nga sila nakialam lang dun sa issue. Sila mismo yung kontraktor. Dito, masasabi natin, halimbawa, senador, pondohan mo. Halimbawa, si Bongo. Pondohan nyo naman yung, Malasakit Center. Ang masama doon, kung kay Bongo bibili ng gamot. Hindi naman ganun eh. Dito, ganun din. Kunwari, pondohan mo naman itong sasabihin mo sa executive, pondohan nyo itong lugar na ito kasi humihingi sila ng tulong. Ang masama dyan, kung maikonekta ni Lacson yung itong issue na ito, na merong kontraktor na kasama si Marcoleta dyan. As a matter of fact, sinabi niya pa nga yan nung una daw, pinapaliwanag ni Lacson, ni Marcoleta ngayon. Sinasabi niya, noon una din, ganyan naman ang ginawa ni Lacson, ang dami niyang pinangalanan na may mga allocable. Which is, allocable per se is not wrong. As long as wala kang kinaugnayan doon sa makikinabang na kontraktor. Doon sa proyekto na yon. Kaya nga bumaluktot siya dito tingnan nyo. Sabi niya pa, almost all senators in the 19th Congress nakita ko doon sa listahan. Ayoko na lang mga pangalan na hindi kami kumpleto. Kita mo? Ibig sabihin, it's not just Marcoleta. Everyone, talagang merong, ito, sinong humihingi nitong project na ito para dyan? Pondohan nyo yan. Pondohan nyo ito. Tulungan nyo ito. Diba? Wala namang problema doon as long as wala silang kinaugnayan doon sa particular na project na yun. Pero kinukulayan ngayon ni Lacson si Marcoleta. Para bagang ina-isolate niya. Ikaw Marcoleta, may ganito ka. Akala ko ba noon marami? Ngayon si Marcoleta na lang. Senate President. Dahil siya parang akala mo kapag nagsalita, parang siya yung pinakahuling salita Ang nakikita ko parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko Hindi ko nga rin alam Ito lang naman ang aking sariling obserbasyon. Yes, Naging trilyanis na to si Lacson nagpaliwanag ngayon ang Pangulo ng Senado. Hindi naman, sabi niya kasi kung ano man yung kahilingan na yan, sinasabi niyo kagad, insertions. Sabi niya pwede namang terminology lang ang diferensya dyan Kumisan, tinatawag naming amendments dahil nga sa aming sariling panukat, makakatulong naman. Ngayon, kung sakaling bigyan ng konsiderasyon, di maganda. Kung ayaw, okay lang.
Yun ang paliwanag. Hindi naman kapag ka sinabi mong ikaw ay humiling halimbawa ng ganitong amount para sa mga proyekto ng ating mga constituents, ibig sabihin sa iyo napupunta yun? Hindi. Ang importante rito, kung humingi ka, napagbigyan ba? At kung napagbigyan, na-implement ba? Yun. At kung na-implement, maganda ba ang pagkaka-implement? Yun. Ganun dapat ang tanong eh. Pero kung nakakita ka lang ng kaprasong papel, lundag ka na, naakala mo kung ano na yun, pinagtatakip mo pa, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tinakpan mo roon? Yun ang hindi nakakapagbigay ng mabuting halimbawa para sa amin eh. Kasi nga, alam mo, ito si Lacson, mahilig sa ganyan, yung mga intriga, chismosang bakal. Ay! Muntik ako na mapag... Yung chismosa lang ang style. Di ba? Sorry pero yung ganyang style ng mga bayot yan eh. Hindi ko sinabing bayot si Lacson Style ng mga bayot yan yung magpapa-intriga, tatakpan pa, para mas kontrobersyal. Alam mo kung ano style yan? Style ng mga bayot yan doon sa showbiz. Yung mang-iintriga ng artista, pero ang totoo pala may pelikula ang animal. Pinopromote yung artista. Yeah, walang pinagkaiba yun sa style mo, Lacson. Yung mangiintriga ka para maiba yung usapan, hindi mo masagot yung talagang sagot na kailan ba magkakaroon ng another Blue Ribbon hearing. Yan ang hindi mo masagot eh. Kung ano-anong sagot, kung ano-anong pangiintriga ang gagawin mo kay Marcoleta. Tapos, ikaw, favorite ka naman ng mga media. Bakit? Media. Tanong ko sa mga media, kayo din ba ay katulad ng di umano allegedly na sinasabi ng ni Palsis na kayo ay dumidefend din with collection? Bakit tila sobrang defend ninyo kay Lacson at atake kay Marcoleta? Opo. Naisip ko tuloy, ewan ko kung meron tayong slide na may papakita riyan, nung nag-uumpisa kami sa Blue Ribbon Committee, nakapag-umpisan lang ako, isang araw pa lang. Oho. Bumanat na siya ng privilege speech eh. Doon lang makikita mo na yung kawalang paggalang sa panig niya eh. Alam mo, sinabi niya, kung inintay lang ako ng isang araw at hindi kagad sila nag-hearing, Nagsimula, baka mas masustansya ang kanilang ang kanilang talakayan eh. Ang ginawa nila kanya dahil hindi nila ako hinintay, parang yung kanya yung kalesa. Hinila yung kabayo. So he placed the cart before the horse, sabi niya. Nakakita ka ba ng ganong klaseng? Hindi ko pinansin yun, hindi ako kumibo. Opo. Ganun siya palagi. Pagkatapos ay doon ay pinakita niya sa kanyang privilege speech yung dating Yusek Cabral nag-text sa aming Senate President na nagbo-volunteer siya na magbigay ng 500 million kaagad. Isasama kaagad niya sa NEP at inihiling niya kay Senator Soto noon na hindi pa naman SP President. Baka po kanya gusto ninyong bibigyan ko po kayo ng menu para maiwasan natin ang ganito at saka ganyan. Opo. Nilagay niya sa kanyang privilege speech, buhay pa si Secretary Cabral noon. Ayan, makikita niyo sa slide. Opo. Hanggang doon lang. Hindi naman niya tinanong, hindi naman niya sinuri, hindi niya hinimay, hindi ko alam kung tinanong niya si Senator Soto kung totoo kung naibiga yung 500 million. At lalo na, wala siyang sinabi na dalhin muna sa ombudsman. Ang tawag dyan sa totoo lang, Senator Marcoleta, malicious intent. Talagang ibinibitin niya eh. Kasi sabi dito, nag-text daw si Cabral noon na nagtatanong, meron ba kayo, gusto niyo ng 500 million na, ayan, yung inaalok niya, something like that. Tapos, ano yung sinabi sa lahat daw ng mga senador. True, sabi nga ni Marcoleta, through Soto. Tapos nag-text din sa kanya. Pero dito, ang nilabas lang, parang yung text sa kanya. Hindi ko nga alam kung text sa kanya ito o text kay Soto. Pero dinidikit niya lang kay Marcoleta. Na alam naman niya na walang ganong natanggap, yan ay nag-alok lang ng una. So, para sa akin, that's a malicious content. Alam mo na mali, pero ginagamit mo ngayon laban kay Marcoleta.
naman yan. Bakit investigahan nakakita agad. ng papel na halimbawa endorsement, ako tingin ko endorsement yun eh. Tingin ko nakiusap ako na pwede kayang pagbigyan ito kasi maliwanag naman na merong supporting documents. So, inihiling ko po na ini-endorse ko na baka pwede niyong i-consider. Opo. Ganyan palagi ang taktika niya. Yan, totoo Bakit yan. yun hindi niya sinuri? Ba't hindi niya tinuntun? Hinayaan niya lang. Oho. Alam mo mga kababayan, ha, may part 2 yan. Atin pong hihimayin yan sa mga susunod na araw. Yung talumpati. Talumpati ba? Hindi. Yung kanyang ano ni Marcoleta. Pero kasi napaka-importante po nito mga kababayan na maunawaan natin yung style. Style po ni Lacson. Yan po kasi ang style ni Lacson na tila bagang iintrigahin si Marcoleta kasi merong bira si Marcoleta na dapat niya sanang sagutin. Ano yun? Ituloy natin yung Blue Ribbon. Ipatawag mo si Romualdez. Ipatawag mo yung mga concern. Isipin nyo to wala ni isang pinatawag na congressman kasi daw dahil sa courtesy na yan, na lantaran naman na kontraktor. As a matter of fact, hindi lang si Marcos nagsabi yun, pati ata ICI At pati ata siya nun nabanggit niya na rin yan Pero never nilang pinatawag for the sake of courtesy. Nagnanakaw na sa bayan, courtesy pa. Halimbawa, nagnanakaw yung isa, nakikita mo na, lantaran nagnanakaw. Dali, magpaalam ka muna, may courtesy yan. Yan yung hindi niya masagot-sagot at ayaw niyang iniiwasan niya. Dahil ang taong bayan, inip na. Ang taong bayan, wala kaming pakialam sa impeachment, wala kaming pakialam sa iba. Ang dapat, saan napunta yung pera natin? Na kaya tayo naghihirap, kaya tayo nagugutom, kaya tayo nalulugi, kaya tayo nagkakautang-utang dahil sa pinagnanakaw ng mga congressman. Yun sana at pinagnanakaw ng mga kung sino mang mga hinayupak dyan. Tapos sasabihin mo, walang mastermind. Bilyon? Alam mo kaya nakakabuisit ito si si Lacson. Totoo, walang biro. Kaya na lang nakakabuisit yung style nito ni Lacson dahil para bagang niloloko mo ba kami? Ha?